Ang madalas na pinag-aawayan ng isang magkapatid ay ang kanilang mga mamanahin sa kanilang mga magulang. Ikaw, naranasan mo na bang lamangan ka ng sarili mong kapatid? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Matagal nang kinalimutan ni Aling Maria ang kanyang nakaraan. Nagkaroon kasi siya ng 2 anak sa kanyang dating nobyo, ngunit nalaman niya na meron na pala itong asawa. Kaya ngayon ay mag-isa niyang pinapalaki ang kanyang 2 anak na babae. Mahirap man sila pero marami naman silang mga lupain na pamana sa kanya ng kanyang namayapang ina. Wala talagang balak si Aling Maria na ipagbili ang mga lupain dahil gusto niya itong ipamana sa kanyang mga anak kapag lumaki na ang mga ito. Ngunit nang dahil sa kahirapan ay palagi na lamang naglalamangan ang 2 bata. Isang araw nga ay nag-uwi si Aling Maria ng 3 pirasong mansanas. Ate, akin na ang 2 at isa na lang ang sayo. Ikaw naman ang panganay, kaya dapat kang magparaya. Nakasimangot na sabi ni Vanessa. Pero hindi naman magpapatalo ang panganay na anak ni Aling Maria. Ano? Ako nga ang panganay na anak, kaya dapat sa akin ang 2 mansanas. Mas malaki na ako sa'yo, kaya kailangan kong kumain ng mas madami. Inis na sagot ni Clara. Palagi na lamang naglalamangan ang 2 bata. Tinuturuan naman ito ng mabuting asal ni Aling Maria, ngunit hindi natututo ang kanyang mga anak. Hindi man lang nila naiisip na ang isang mansanas ay para sa kanilang nanay. Hindi nila ito naiisip na bigyan. Mga anak, huwag na kayong magtalo. Kumain na lang kayo. Kung gusto nyo ay hatiin nyo na lang sa gitna ang isa para hindi na kayo nag-aaway. Iwasan nyo ang paglalamangan dahil magkapatid kayong 2. Dapat nga ay magpasalamat pa kayo dahil may nakakain kayong mansanas. Sermon ni Aling Maria. Pero kahit na anong pangaral pa ang sabihin ng babae ay hindi talaga nagkakasundo ang magkapatid. Palagi na lamang pinag-aawayan ang isang bagay. Kasi nay, palaging gusto ni ate na sa kanya na lang lahat. Inis na sabi ni Vanessa. Anong ako? Ikaw nga tong palaging gusto na nakakalamang. Bunso ka naman, kaya dapat mo kong igalang. Sagot ni Clara. Lumipas ang mga taon ay nagdalaga na ang 2 anak ni Aling Maria. Pareho nang nag-aaral sa high school ang 2. Pero napagdesisyon na ni Aling Maria na paghiwalayin ng eskwelahan si Vanessa at Clara. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin nagkakasundo ang 2. Masayang masaya naman si Aling Maria dahil palaging nangunguna ang kanyang 2 anak. Hindi nasasayang ang kanyang paghihirap. Nawawala ang kanyang pagod dahil napupunta naman ito sa maganda. Isang araw ay kinausap ng 2 dalaga ang kanilang nanay. Nay, lalaban nga po pala ako bukas sa ibang eskwelahan. Maglalabanan po kami ng patalinuhan, nakangiting sabi ni Vanessa. Ngunit nagulat na lamang si Clara nang dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. Ano? Lalaban ka din bukas? Kung ganun ay magiging magkalaban pala tayong 2. Nay, tatalunin ko po yang si Vanessa. At patutunayan ko po sa inyo na mas matalino po ako sa kanya. Taas noong sabi ni Clara. Kinabukasan ay ginanap na ang paligsahan. Ang huling nagkaharap ay ang magkapatid na kung saan ay nag-aaral sa magkaibang eskwelahan. Naghiyawan ng mga tao dahil parehong matalino ang 2. Ngunit sa huling tanong ay nagkamali si Vanessa na nagdahilan ng pagkapanalo ni Clara. Isa lamang ang lamang, sabay natapos na ang paligsahan. Inis na inis talaga si Vanessa. Hindi nito matanggap na nanalo ang kanyang ate. Sa pag-uwi nila sa kanilang bahay, ay muli silang nag-away. Nay, alam niyo po ba na ako po ang nanalo kanina? Tulad ng sinabi ko po sa inyo, ay mas matalino po ako kay Vanessa. Natatawang sabi ni Clara, sabay tumingin ito sa kanyang bunsong kapatid. Isa lang naman ang lamang mo sa akin. Siyempre, mas matanda ka, kaya mas marami ka nang napag-aralan. Sa tingin ko, ay baka nga dinaya mo ko eh. Inis na sagot ni Vanessa. Lungkot na lungkot talaga si Aling Maria sa nangyayari sa kanyang mga anak. Nang dahil doon ay nagalit si Aling Maria at pinagsabihan nito ang 2 dalaga. Kayong 2, palagi na lamang kayong nagpapagalingan.
Hindi niyo ba naiisip na magkapatid kayo? Balang araw ay kayo ring dalawa ang magtutulungan sa tuwing ang isa ay nangangailangan. Tumigil na kayo sa pag-aaway dahil kung hindi ay patitigilin ko kayo sa pag-aaral. Galit na sabi ni Aling Maria. Para kasi sa babae ay pantay lamang ang tingin niya kay Vanessa at Clara. Lumipas pa ang mahabang panahon ay nakatapos na sa kolehiyo ang magkapatid at nakahanap na rin ang mga ito ng sari-sariling mga trabaho. Nagpakalayo-layo ang dalawa at nanirahan sila sa malayong lugar. Nang dahil doon ay mag-isa na lamang si Aling Maria sa kanilang bahay. Pilit itong binubuhay ang kanyang sarili dahil bago pa lamang sa pagtatrabaho ang dalawang dalaga. Sa paglipas pa ng mga buwan ay hindi man lamang siya tinutulungan ng kanyang dalawang anak. Hindi man lamang siya sinusuportahan ng mga ito ng kahit sa pambayad ng kuryente at tubig lamang. Sa ngayon ay palagi nang sumasakit ang ulo ni Aling Maria nang dahil sa matinding init ng panahon. Hindi naman siya pwedeng magpahinga sa pagiging isang labandera. Wala siyang kakainin kung hindi siya maghanap buhay. Wala kasi siyang ibang aasahan kundi ang kanyang sarili lamang. Lumipas pa ang isang linggo ay hirap na talaga si Aling Maria sa kanyang buhay. Umuunti na kasi ang mga taong nagpapalabas sa kanya. Napapansin kasi ng mga ito na bumabagal na siya sa kanyang pagkilos. Mga anak, kailan ba ako nagkulang? Wala namang oras na hindi ko kayo pinapangaralan. Bakit hindi naging maganda ang inyong asal? Nang dahil ba sa kahirapan, kaya kayo nagpapataasan? Umiiyak na sabi ni Aling Maria sa kanyang sarili. Matagal na siyang nangungulila sa dalawang dalaga dahil sa loob ng kalahating taon ay hindi man lang umuwi si Vanessa at Clara. Kahit nga isang mensahe ay hindi nagpapadala ang mga ito, kaya wala nang balita si Aling Maria sa kanyang mga anak. Nagtatrabaho si Vanessa sa Maynila at kahit papaano naman ay malaki ang kinikita nitong pera. Samantalang si Clara naman ay nagtatrabaho sa Batangas at katulad ng kanyang kapatid, maayos na rin ang kinikita nitong pera. Lumipas pa ang mga taon ay nagkasakit na si Aling Maria. Nang dahil doon ay humingi siya ng tulong sa kanyang mga anak. Anak, Vanessa, kailangan ko ng pera para makabili ng gamot. Hindi na kasi ako makapagtrabaho dahil hindi na ako makakilos ng maayos. Baka naman pwede mo akong bigyan ng pera. Mensahe ni Aling Maria. Ngunit sa unang pagkakataon ay sumagot ang kanyang bunsong anak. Naku nay, marami pa po akong kailangang bayaran. May pinag-iipunan pati ako. Sa madaling salita ay wala po akong pera. Huwag na kayo sa akin humingi. Kay Ate Clara na lang po kayo magsabi. Tutal, siya naman ang panganay sa aming dalawa. Pagtanggi ni Vanessa. Nang dahil doon ay sinubukan din ni Aling Maria na magpadala ng mensahe kay Clara. Clara anak, baka pwedeng makahingi ng tulong sa'yo. Pambili ko lang ng gamot at pagkain. Ilang araw na kasi akong hindi nakakapagtrabaho. Masakit ang aking mga paa at kung minsan ay kinakapos ako sa paghinga. Mensahe ni Aling Maria. 5 minuto ang lumipas ay sumagot ang kanyang panganay na anak. Kayo naman nay, porket hindi ako nakakapagbigay sa inyo, ay magkukunwari pa kayong may sakit, makahingi lang kayo ng pera. Wala pa po akong pera. Katatapos lang namin mamasyal ng aking mga kaibigan, kaya wala na po akong ipon. Subukan nyo na lang lumapit kay Vanessa at baka matulungan niya kayo. Pagtanggi ni Clara. Nang dahil doon ay naisip ni Clara na kung nagsasabi man ang totoo ang kanyang ina na meron itong karamdaman, ay madali niyang makukuha ang mga pamana nito kung sakaling maaga itong pumanaw. Pero ganito rin ang naiisip ni Vanessa. Tiyak niya sa kanyang sarili na malaking halaga ng pera ang kanyang makukuha kung sakaling ipamana na sa kanila ang kanilang mga lupain. Naging mukhang pera ang magkapatid at hindi man lang nila naiisip ang sitwasyon ni Aling Maria. Hindi man lang nila maisip na nahihirapan ang kanilang nanay. Wala silang pakialam kung maaga man itong pumanaw. Napapaisip na talaga si Aling Maria kung ano ang gagawin niyang paraan upang maturuan ng leksyon ang kanyang dalawang anak. Wala kasing iniisip si Clara at Vanessa kundi ang kanilang mga sarili lamang. Patuloy na nagsisikap sa buhay para lamang malamangan nila ang isa't isa.
Kaya simula noong may natitira pang lakas ang katawan ni Aling Maria, ay agad nitong inasikaso ang kanyang mga lupain. Hindi para ipamana sa kanyang mga anak, kundi para ipagbili. Wala namang pakialam sa akin si Clara at Vanessa. Hindi rin makakabuti kung ipamana ko ito sa kanila. Baka nang dahil doon ay mag-away pa silang magkapatid. Kung minsan ay hindi talaga maganda ang nagiging resulta kung nakatingin ka lamang sa halaga ng pera. Nawawalan ka ng pakialam kahit sa sarili mong pamilya. Malungkot na sabi ni Aling Maria. 3 araw ang lumipas ay agad na naipagbili ng matandang babae ang kanilang mga lupain. Masayang masaya talaga si Aling Maria kaya naglakad na siya pauwi sa kanilang bahay. Ngunit habang naglalakad ang babae ay bigla na lamang itong nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Nang dahil doon ay natumba ito sa daan. Agad naman itong nilapitan ng isang babae na isang nursing student. Napagdesisyonan nito na hindi na pumasok sa eskwelahan nang sa ganon ay matulungan nito ang matandang babae. Ma'am, dahan-dahan lang po sa paghinga at gawin niyo po ang sasabihin ko sa inyo. Kumalma lang po kayo, sabi ng isang estudyante na si Lorena. Maya-maya lamang ay naging maayos na ang lahat. Tinanong ng dalaga ang matanda kung saan ba ito nakatira. Inihatid ito ni Lorena sa kanilang bahay. Maraming salamat talaga sa iyo, Iha. Ang akala ko talaga kanina ay matatapos na ang buhay ko. Ako nga pala si Maria. Nakangiting sabi ng matandang babae. Walang anuman po. Gusto niyo po bang dalhin ko po kayo sa ospital? Para po makasigurado po tayo na magiging maayos na po kayo. Nag-aalalang tanong ni Lorena. Hindi na, Iha. Okay na ako. Maraming salamat sa pag-aalala. Pero Iha, saglit lang. Sa'yo na lang ang lahat ng ito. Alam mo ba na ngayon ko lang naramdaman ang pag-aalala ng isang anak? Hindi man kita anak, pero maraming salamat. Masayang sagot ni Aling Maria. Gulat na gulat talaga ang dalagang si Lorena dahil punong-puno ng pera ang sobre na ibinigay sa kanya ng babae. Bilang pasasalamat ay inalagaan ito ng dalaga. 3 araw din doon si Lorena. Pero saglit ay nagpaalam ang dalaga upang bumili ng kanilang makakain. Ngunit sa pag-uwi nito ay natagpuan niya si Aling Maria na wala ng buhay. Agad niya itong pinaasikaso sa mga tao gamit ang pera na ibinigay sa kanya ng babae. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ito tulad ng payo sa kanya ni Aling Maria. Nabalitaan ni Vanessa at Clara ang nangyari sa kanilang nanay. Hindi pa naililibing ang kanilang ina ay pinag-aagawan na agad ng dalawa ang mga lupain na naiwan sa kanila ng matanda. Nagsabunutan pa ang magkapatid at kitang-kita ng mga tao kung paano sila nagsampalan. Ano ka ba, Vanessa? Ako ang dapat na magmana ng lahat? Galit na sabi ni Clara. Mas maganda naman ang trabaho mo, kaya ibigay mo na sa akin ang lupa. Pasigaw na sagot ni Clara. Hindi talaga sila nagpaawat. Napapailing na lamang ang mga tao na nakikiramay. Nalaman nila na sobrang sama pala ng ugali ng dalawa. Hindi man lang nila iginalang ang pagkawala ni Aling Maria. Lumipas ang 1 linggo ay nailibing na ang kanilang nanay. Hanggang ngayon ay pinag-aagawan pa rin nila ang lupa. Pero maya-maya lamang ay nagulat na lamang sila nang pinuntahan ito ng isang mayamang lalaki na napagbentahan ni Aling Maria. Natulala na lamang ang magkapatid matapos nilang malaman na hindi na pala ito sa kanila. Hindi naman ito sinabi ng dalagang si Lorena dahil bago pa man mawala si Aling Maria ay sinabihan na ito ng matanda na huwag sasabihin sa kanyang mga anak na ibinigay niya sa kanya ang pinagbilhang pera ng lupa. Naikwento kasi ni Aling Maria ang istorya ng kanilang buhay at mas magiging maayos daw ang lahat kung wala nang pagtatalunan ang kanyang mga anak. Kinabukasan ay dismayado talaga ang magkapatid dahil wala pala silang mapapala. Dito nila nalaman sa kanilang mga sarili na wala pala silang kwentang mga anak. Pumanaw ang kanilang ina nang hindi man lang nila na iparamdam ang kanilang pag-aalaga at pagmamahal. Tapos ngayon ay habol na habol sila sa isang yaman na iniwan ng kanilang nanay. Vanessa, naiisip mo ba kung ano ang naiisip ko? Tanong ni Clara. Oo ate, ginawa ni nanay ang bagay na yon para maiwasan natin ang ating pagtatalo.
Hindi niya ginawa yun para pahirapan tayong dalawa. Nakayukong sagot ni Vanessa. Sobrang lungkot talaga ng magkapatid at nang dahil doon ay nagkasundo ang dalawa. Pinuntahan nila ang puntod ni Aling Maria dahil gusto nilang humingi ng patawad sa kanilang ina. Humingi sila ng patawad sapagkat naging mukhang pera sila. Alam nila na ang lahat ng ginawa ng kanilang nanay ay para sa ikabubuti nilang magkapatid. Alam ni Aling Maria na pag-aagawan nila ito at magsasanhi na naman ito ng isang matinding pagtatalo. Nay, wala po kaming kwentang mga anak. Patawarin niyo po kami. Malungkot na sabi ni Vanessa. Nay, ipinapangako po namin sa inyo na magkakasundo na po kami ng aking kapatid. Ito na lang po ang magagawa namin para makabawi po sa inyo. Umiiyak na sabi ni Clara. Simula noon ay iniwasan na nila ang kanilang pagtatalo. Isang aral ang natutunan nila kay Aling Maria na ang magkapatid ay nagtutulungan at hindi dapat naglalamangan. Huwag nating pagtalunan ang mga bagay-bagay na hindi naman natin pinaghirapan. Huwag kang umasa sa swerte at subukan mong maging masipag. Huwag mong sayangin ang oras at huwag kang umasa sa ibang tao na bubuhayin ka nila. Palagi mong ingatan ang iyong ina at huwag mo siyang kakalimutan kahit magkaroon ka man ng sarili mong pamilya. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli mga kahuwanatels, ay maraming salamat po sa inyong lahat at God bless us all.